wala po tayo nakikita na ating sasampa ng kaso. Wala pa po tayo sa ganyang sitwasyon. Wala po tayong hahadlangan kung ano man ang kagustuhan nila. Pero muli, tayo ay mananawagan sa mga OFWs. Ang gobyerno po ay hindi nyo po kalaban. Kami po ay kakampi. Wala pang impormasyong natatanggap ang Malacanang hinggil sa umano'y mga taong maaaring nag-uudyok sa mga overseas Filipino workers para makiisa sa sinasabing Zero Remittance Week mula March 28 hanggang April 4. Dahil dito, wala pa sa plano ng Malacanang ang pagsasampa ng kaso laban sa sinumang mga nasa likod nito. Pero as we speak now, wala po tayo nakikita na ating sasampa ng kaso. Wala pa po tayo sa ganyang sitwasyon. Ayon sa Malacanang, hindi nila pipigilan ang sinumang OFW na nais makilahok sa nasabing protesta. Gayunman, binigyang diin ng palasyo na hindi kalaban ng mga OFW ang gobyerno. Choice po kasi ng OFW kung sila'y magpapadala ng kanilang remittance o hindi. Wala po tayong hahadlangan kung ano man ang kagustuhan nila. Pero muli, tayo ay mananawagan sa mga OFWs. Ang gobyerno po ay hindi nyo po kalaban. Kami po ay kakampi. Naniniwala ang Malacanang na marami pa ring mga OFW ang hindi makikisa sa Zero Remittance Week dahil batid umano ng mga ito na ang kanilang mga pamilya ang pangunahing apektado dito. Noong natin pong sinagot ang patungkol dito na zero remittance, nakita ko po sa ibang mga comments na yung mga ibang OFWs ay sinabi nilang hindi sila lalahok dahil magugutom ang kanilang pamilya. Maaapektuhan ang pamilya nila kapag sinunod nila ang zero remittance. Sa ngayon, wala pang inihahandang contingency plan ang pamahalaan kaugnay sa posibleng epekto ng Zero Remittance Week. Ito'y dahil kumpiyansa sila na hindi basta madadala ang mga OFW sa mga ganitong panawagan. Dinipensahan rin ng Malacanang ang naging pahayag ni Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile kaugnay sa posibleng pagbawi ng mga benepisyo sa mga OFW dahil sa Zero Remittance protest. Paliwanag ng palasyo, ipinapaalala lamang ni Enrile sa mga OFW ang mga benepisyo at programang ibinibigay sa kanila ng pamahalaan. Kaya nga sabi po natin, mas maganda po sa lahat ng mga OFWs, hindi po tayo kalaban. Magkakakampi po tayo, pare-pareho po tayo mga Filipino. Siguro magmasid lamang sila at iwasan na maniwala sa mga fake news dahil kung sila po ay mauudyukan man mga ganitong klaseng panawagan at pagsasagawa ng mga activities laban sa gobyerno, hindi lamang po ang gobyerno ang maapektuhan, kundi mismo ang kanilang pamilya. Hindi alintana ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang mainit na panahon at ilang oras na pagtayo sa Freedom Park, Davao City kahapon para ipakita ang kanilang suporta sa itinuturing nilang tatay ng lungsod. Suot-suot ang kulay berdeng damit, bit-bit ng mga ito ang pag-asa at katatagan na hindi sila titigil hanggang sa muling makapiling ang dating Pangulo. So niyami karon aron pagpakita sa suporta kang Tatay Digong. So kay tuwa man siya dito ron sa sulod karon aron mahupay-hupay pod ang iyang gibati dito. So ang kining among gihimo karon pagsuporta alang sa kalambuan sa tong nasod. Ang among gilauman karon ma'am nga makabot unta ang hustisya sa nahitabo ni Tatay Digong karon. Nami karon diri aron i-celebrate ang adlaw nga natawhan sa atong mayor, former President Roa Rodrigo Duterte. Kami po, isa po may ka pugpong sa Davao aron ipakita na si Duterte dili mawala sa mga Davaoenyo. Sa unahan to karon makagawas na si Rodrigo Duterte para makita na siya sa iyang pamilya o gimingaw na po ang mga Davaoenyo sa iya. Lipay kay ko kay tungod sa kadaghang tao jud nga suporta sa atong presidente. Unta makagawas si Rodrigo Duterte atong presidente dai. Nga kana lang magnaot ni nga gusto na mo mabago jud. Nga unta wala na yung mga pareho nga ni ba nga daghan kay mga
daghan kay mga dili maayo mga binuhatan. Kasabay ng pagdiriwang ng ika-80 kaarawan ng dating Pangulo, sentro sa isinagawang Solidarity Rally kahapon, ang legasiya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte mula sa pagiging kaibigan, isang leader at isang family man. Marami sa mga ito ang nagbahagi ng kanilang mensahe at nagkwento ng kanilang karanasan kung paanong nagmarka sa kanilang buhay ang dating Pangulo. Kasama na rito ang kanyang anak na si Davao City Mayor Baste Duterte at kilalang kaalyado na si Senator Ronald Bato de la Rosa. Sa pagharap ni Mayor Baste sa libo-libong Dabawenyo, ipinaabot nito ang lubos na pagpapasalamat hindi lamang sa mga Dabawenyo, kundi maging sa lahat ng mga Pilipino sa iba't ibang bahagi ng bansa at abroad dahil sa kanilang mainit na pagsuporta sa kanilang pamilya. Lisod morning dili na kay sa lisod para namo kaming pamilya, kaming mga anak o mga apo yung mga igsoon nga niya. Di na kay lisod ni sa mua nga wa siya karon kay naaman mo. Salamat kaayo gyud na. Wa ko mo expect, wa ko magtuo nga siguro gyud akong amahan maing tao gyud siguro. Kay bao ba mo o kay bao to nga ni ata nag-celebrate sa birthday masuko to. Di man to ganahan gana siya. Hindi man ito kapiling ang kanyang ama sa kaarawan nito. Naniniwala siyang hindi nawawala sa puso ng mga tao si dating Pangulong Duterte. Ko ning ang butang sa mga di lalim na mapreso imo amahan. Pero sige lang kay gipili man na niya nga kinabuhi. Og tan-aw pod nako, wa man gyud siya mawa sa tuwa. Oh, naa siya sa to mga kasing-kasing para di mapaong ang gibilin niya, nga ligasiya niya. Tumana lang tanan niyang giingon. Kita mga Dabawenyo, disiplinado, buotan, og musukol gyud para sa kung unsay sakto og tama. Sa kabila ng nangyayari ngayon, sinabi ni Mayor Baste na magpapatuloy ito magsiserbisyo sa publiko at nangakong patuloy na ipatutupad ang patas na batas sa lungsod.